So ito po yung sunod mga kababayan. Dito tayo kay Sara at kay Bini Abante. Mga kababayan, mismong si Congressman Bini Abante ay kampante at ano daw, tawag doon, malakas or ang sabi niya sa madaling salita, parang mataas ang tsansa, no? Mataas ang tsansa or chance na ma-impeach daw talaga si Sara. Kasi una, ang sabi niya ay ang Congress kumpleto sa ebidensya. At hindi na po matanggi sa Congress yan na ma-impeach si Sara kasi in-impeach na siya noon. So, baka uulitin lang din ulit ngayon. Kasi yun namang mga complaint dito, mga kababayan, sa impeachment ni Sara ay dinagdagan lang. Dating complaint na hindi masyadong umifect kasi nga dahil sa Supreme Court. So, mas dinagdagan pa nila ng mas mabigat na complaint. Yung dati isa lang, ginawang 3. So, ngayon mga kababayan, sabi mismo ni Bini Abante or ni Congressman Bini Abante, ito pakinggan nyo mga kababayan. Pakinggan nyo mga kababayan. Ang sabi ni Congressman Bini Abante. Ito And I believe that that she will be impeached. Hindi ko lang alam kung ano ang magiging senaryo sa Senado. Malaki ang chance. And I believe that that she will be impeached. Hindi ko lang alam kung ano ang magiging senaryo sa Senado. Malaki ang chance. And I believe that that she will be impeached. Hindi ko lang alam kung ano ang magiging senaryo sa Senado. Pinaril at pinatay ang isang opisyal ng... Ayan mga kababayan. Yun po yun ang sinabi ni Bini Abante. Mga kababayan. Na kung saan, ayan ano daw to? Sa harap mismo ng kanyang misis. Ang biktima, mahigit 1 linggo palang kasal. So, ngayon mga kababayan, ang nangyari, sabi ni Bini Abante, mataas ang tsansa or malaki ang tsansa na ma-impeach si Sara. Kasi nga, sabi niya, dito pa lang sa Congress ay tad na siya ng ebidensya. So, kumpleto po. Ma'am Alma Alcantara, hello po. Kumpleto ang ebidensya ng Congress, no, laban dito kay Sara. So ngayon mga kababayan, dahil po doon sa sinabi at ni-react ni Abante, mga kababayan, katulad nito, sabi ni Abante, wait lang Abante to Sara impeachment. So ito po kasi mga kababayan, yung mga binibitawang salita. Ito Talagang binabantayan namin kasi maraming mga ebidensya Jupiter. Sa totoo lang. Ito mga kababayan. Yun na yun talagang binabantayan namin kasi maraming mga ebidensya Jupiter. Sa totoo lang, no? Nung kami nasa Quadcom o sa Tricom pa naman, marami ng mga ebidensya against the Vice President na hindi niya naman sinagot yan because she did not want to take an oath to us. Di ba? Ininsulto pa niya ang Kongreso on that day. That was an insult to the whole institution. Oo. Ngayon, meron pang ebidensya na lumabas ngayon tungkol dun sa isang bodyguard niya, si Madriaga, na yun, pag-uusapan din niya. Napakarami talaga mga ebidensya pag-uusapan. Pero, Kong si Maricel po uli ito. Yun Yes, pong yes, sir. mga grounds na ginamit noong unang impeachment laban kay VP Sara, it's almost the same, hindi po ba? Dito rin sa naging batayan sa impeachment na ito. Maliban yun nga pong nabanggit ninyo kay Madriaga. So, ano yung magiging pagkakaiba nitong pangalawang attempt na ipa-impeach si VP Sara kumpara dun sa nauna? Well, kanina, binanggit ko din yung yung sinabi ni Senior Associate Justice Mavic Leonen, no? If you heard what I said. Na sabi ko, itong sinabi ni Sonia, hello po. Mavic Leonen would be more applicable to the impeachment that is being tried against the president. Oo. Na saan pa yung binanggit na yun, na
hinahanap ko dito nasa akin pa yung nabanggit ni Leonel. Associate Justice Leonel. Mabit Leonel, no? Oh. Na wag natin gagawing parang political exercise lang. Wag lang natin gagawin itong parang nag-a-accuse lamang tayo na walang kahinatnan. And to me, that was actually more applicable to the impeachment complaint Sir Benji, oy, that hello po. were filed by the endorsers laban sa ating Pangulo. Wala talaga I mean, you look at all of the, Pastor all of Jeffrey the Hilo po. charges on the sufficiency in substance. I mean, it's all speculative, it's all hearsay. Oo. Walang personal knowledge, walang tinatawag nating hard evidence to be able to speak of. Wala yung mga authenticated records. In fact, we were talking about the sufficiency in form. Sinabi ko na How do we know that the 32 people that filed the complaint against the president are all taxpayers? Okay. Wala naman silang binigyan na ebidensya tungkol dyan. Yun na yun talagang binabantayan namin. Kasi maraming mga ebidensya Jupiter. Sa totoo lang, no? Nung kami nasa Quadcom o sa Tricom pa naman, marami ng mga ebidensya against the Vice President na hindi niya naman sinagot yan because she did not want to take an oath to us. So, yun po yun ha, mga kababayan. Yung sinabi ni Congressman Bini Abante. So, dahil dyan, mga kababayan, medyo umaray, no? Medyo nasaktan, medyo hindi maganda sa pandinig ng mga DDS. Kasi nga, di ba, siyempre, princess nila yan Princess Sarah, 'di ba? Pero parang si Dora the Explorer. Dapat Princess Dora the Explorer yan So ngayon mga kababayan, hindi nila nagustuhan at hindi sila pumayag na ganun ang reaksyon ni Congressman Bini Abante. So ngayon mga kababayan, ginawaan nila, no, mga kababayan, ginawaan ng mga DDS, no? Ito ha, mga kababayan. Wait lang ha. Hindi nagustuhan mga kababayan ng mga DDS ang statement ni Bini Abante na si Sara ay mai-impeach or malaki ang tsansa ng pagka-impeach. Kaya ngayon mga kababayan ay ang ginawaan nila ng peke, mga kababayan, ginawaan nila ng peking video or picture na may hinalikan itong si Bini Abante. Ito ha, mga kababayan. Dahil hindi matanggap ng mga DDS, mga kababayan. Ito po, meron pong Mariing tinasinungalingan ni Surigao del Norte Representative Bernadette Barbers ang kumakalat na larawan sa social media na nagpapakitang naghalikan umano sila ng kapwa mambabatas sa si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Ayon kay Barbers, fake news at kabastusan ang naturang mga litrato. Generated anya ito ng artificial intelligence o AI, hindi nangyari at hindi totoo. Naniniwala ang kongresista na ginawa ito upang maninang, magasik ng intriga at sirain ng dangal ng mga taong naglilingkod ng tahimik. Iginit din ito na ang ganitong uri ng panininlang ay hindi lamang kawalan ng respeto, kundi insulto sa katotohanan, pagyurak sa integridad at mapanganib na pang-abuso sa teknolohiya. Nanawagan naman si Barber sa publiko na maging mapanuri, mag-fact check at huwag maging kasangkapan ng kasinungalingan. Ayan. Bahaging ito. Yun ha, Brigada News yun ha, mga kababayan. Yan ang sinabi ko sa inyo. 'Di ba? Ito mga DDS, sa totoo lang, hindi kasi nila nagustuhan itong mga statement ni Congressman Bini Abante na kumplito ang Kongreso ng ebidensya laban kay Sara. Kasi bakit? Napa-impeach na nila si Sara noon, mga kababayan. Nakakalimutan nyo ba? Napa-impeach na nila noon si Sara. So ngayon, ibig sabihin na impeach nila noon kompletos recados sa ebidensya itong Kongreso. So, dito sa pangalawang impeachment complaint ngayong 2026 ay hindi na po na malayo, mga kababayan, na ma-impeach na ulit itong si Sara sa Congress. So ngayon,
syempre natitriggered itong mga supporter nila na mga trolls, 'di ba? Yung mga bayaran, 'di ba? Na meron pa ngang isang sex abuser na si Abstain, 'di ba? Nagbayad din ng trolls dito din sa Pilipinas para pagandahin ang kanyang image at mga article, gagawa ng article na maganda siya, mabait siya, may naitulong siya, 'di ba? Uso kasi yan mga kababayan, itong mga trolls na yan. So ngayon, ang nangyari, mga kababayan, yun, ginawaan nila ng peke na kung saan naghahalikan itong si Congresswoman Barbers at itong si Congressman Bini Abante. Grabe gumawa ng fake news ng mga putang inang to, oh. 'Di ba? Grabe gumawa sila mga kababayan. Ano na sila balisa na. Para mawala ang issue at si Bini Abante masira sa mata ng bayan at sa mata ng tao, gagawaan nila ng mga artificial image na kung saan hinalikan itong si Congresswoman Barbers. Putang ina mga kababayan, grabe no, itong mga DDS talaga, grabe. Mga dipuga talaga itong mga animal na to. Ma'am Rowena Marsan, hello po. Grabe itong mga DDS na to, mga hayop. Di ba? Hanapin nga natin to mga kababayan. Abante. Kiss. Ito ba yun? Ito. Natin mga kababayan. Larawang hinalikan. Ayan. Expired na ba yun? Ay, nawala. Saan na ba yun? Ayan, larawang. Ay, hindi siya mabuksan mga kababayan. Viral ang larawan na kung saan, ayan, wait lang ha, ay hindi pwede. Mga kababayan, hindi siya mabubuksan. Bakit ganun? Hindi mabubuksan. Wait lang. Hanapin ko ha mga kababayan. Wait lang. Abante. Hinalikan or kiss. Ayan, Abante kiss. Ayan. Ito, kissing photo ni Nakong Barbers at ni Abante. Ito po yun mga kababayan, Ito po siya. Ayan, lumabas ngayon mga kababayan. Pinakalat ngayon, Oo, yung post ng isang Facebook na binuksan ko ngayon, hindi siya mabuksan kasi parang tinake down na yata yung nagpakalat. So ito ngayon mga kababayan, fake po yan. Ang pinakalat ngayon. So dito nga according sa kissing photo ni na Congresswoman Barbers at Kong Abante, fake at AI generated. According dito sa Brigada News. Kissing photo nila, mariing pinasinungalingan ni Surigao del Norte Representative Bernadette Barbers ang kumakalat na larawan sa social media na nagpapakitang naghahalikan umano sila ng kapwa mambabatas na si Manila Representative Bienvenido Abante Jr. Ayon kay Barbers, fake news at kabastusan ang naturang mga litrato. Generated aniya ito artificial intelligence or AI. Hindi nangyari at hindi totoo. Naniniwala ang kongresista na ginawa ito upang manlinlang, maghasik ng intriga at sirain ang dangal ng mga taong naglilingkod ng tahimik. Iginiit din nito na ang ganitong uri ng panlilinlang ay hindi lamang kawalan ng respeto, kundi insulto sa katotohanan, pagyurak sa integridad at mapanganib na pang-aabuso sa teknolohiya. Nanawagan naman si Barber sa publiko na maging mapanuri, mag-fact check at huwag maging sangkapan ng kasinungalingan. Ang katotohanan ay hindi umano dapat ginawang laruan, lalo na kung ang kapalit ay dangal at reputasyon ng kapwa Pilipino. So, yun mga kababayan ang sinabi nila, di ba? Oo, kita ninyo mga kababayan, grabe itong mga DDS. Ayan na, ito na kasi. Ito sobra kasi kayong malapit sa isa't isa. Nakalapit tuloy labi niyo, ayan. Biglang burasi. Ayan, kung sino man yung nag-post nun Ayan na tayo. Patay kayo dyan. Ito pa naman si Congresswoman Barbers. At si Abante ay pumapatol. Nako, good luck kayo dyan. So, ganyan ang ginagawa. Kaya sa mga DDS na nanonood ngayon mga kababayan, kapag may mga ganitong mga larawan, mga video na lumalabas,
accepted na yan at sabotable na yan, no? Na galing sa mga DDS yan. Kasi mga kababayan, katulad kay PBBM, biruin mo, si PBBM, sumubo. Biruin mo, nagawa pa ni PBBM at ni F. Elisang magaganon, hindi na nga yata halos yan makagalaw kasi mga senior citizen na, tapos gaganon-ganon pa. Ken, nakita mo ba yung interview ni Karen kay Buangsun sa channel niya? Hindi, Ma'am Lilito Nini. Ano ba yan? Karen Davila or Corina Sanchez? Kaya, kita nyo mga kababayan. Tapos, nagulat ako. May hinigop si PBBM yung parang, ano ba yon? Yung parang, yung sa mga sa mga Iraqi, sa mga Pakistani na hinihigop na masakit sa dibdib yun eh. Alam naman nilang si PBBM may asthma, may hika. Bakit nagagawa na gano'n, humihigo pa? Okay lang kung yosi. Ibawal nga kay PBBM yung nagyoyosi kasi inuubo agad. Shisha ba ang tawag doon? Shisha. Biruin nyo, hookah. Ayan, hookah nga naman sa iba nun. Ngayon, mga kababayan, magulat kayo si PBBM na gaganon. Alam yung makakalanghap nga lang ng alikabok na ubo na. Yung pampahigupin mo ng ganun, yung senior citizen ng presidente natin, pahigupin mo pa ng ganun. Alam nyo bang na-try ko yun, ang sakit sa dibdib? Kasi marami yan sa may saan ko ba yun na-try na humigop ako niyan, na kumain sa sangyupan? Meron kasi niyan mga kababayan sa sangyupan. Sabi ni January 7, ano di na time out, hindi ka kita pinapakialaman dyan. Di ba? Oo, nakaano ako niyan mga kababayan sa Sangyupan. Kasi meron sa Sangyupan yan sa may bandang Quezon City ata sa A-Road. Oo, naano ko yan, na-try Sangyupan, tapos may ganyan, tapos bar yung sa kabila. Oo, mga ganyan. Tapos, anuhin mo siya, may color-color yung usok niya. May violet, may blue, tapos may pula, may dilaw. Ganun yung usok niya, pa iba-iba. So, trinay ko, ang sakit, lumabas dito. Ang init sa dito ko, sa ibabaw ng ilong. Tapos si PBBM, pag anunin ninyo, baka hindi na makahinga yung mama. May asthma yung tao Tapos, nakita nyo dun sa video nila na nagbingbangan sila. 'Di ba? Ganun ang ginawa. Kaya itong Dane Chase, 'di ba? Itong Dane Chase ngayon ay ayun nagtatago. 'Di ba? Try para malaman. Ma'am Jingjing Pascua. Marami yan, Ma'am Jingjing, may iba-ibang flavor yan. Tapos ngayon, kung nasa sayo, pero masakit talaga siya dito sa ilong, mga kababayan. Pag hindi ka marunong humigop, no? Kailangan kasi humigop dahan-dahan kasi pag idiretso mo, diretso sa ilong yan So, ngayon, ayun, by flavor yun, Sir Ken, tawag namin sa Lebanon is Argyle ba ang tawag dyan, or Argyle. Ganun nga yun, Ma'am Ruina Marsan, official. 'Di ba? Tapos pag gaganunin niyo si PBBM, yung mama di hinika, baka yun pa yung metsa ng kanyang pagkamatay dahil diyan sa paghihigop ng ganyan. Mga tanga-tanga dito mga DDS Kaya ngayon, nalaman sila, ayan, katulad yan, sa ginawa nila kay PBBM, ginawa din nila kay Bini Abante at kay Congresswoman Bernadette Barbers, no? Di ba? At saka sabi ni Miss Michelle T, ayan meron tayong good news ngayon tuluyan ng binasura ng Kamara ang impeachment complaint laban kay PBBM. Ang aabangan natin ngayon ay itong kay Sara Duterte. At saka mga kababayan abang-abangan din po natin baka sana maaprubahan na ng Congress itong tatanggalin na ang travel tax na 1,620 ba yan na travel tax. Di ba? Kasi sa buong mundo ata, mga kababayan, tayo lang ang may ganyan. Or sa buong Asia. Correct me if I'm wrong, sa buong Asia. Tayo lang yata ang may ganyan. May travel tax. No? Ang pagkakaalam ko ay pinagplanuhan na daw ngayon at ipinapunta na sa Kamara na ipapatanggal daw ni PBBM itong travel tax, no, sa lahat ng mga magta-travel, magbabakasyon at maglakwatsa. Mag-happy-happy at iwasan ng trabahong pagod. So, Sir Henry, hello po. So, yun po, mga kababayan, and kay Sir Sultan, hello po dyan sa Australia. So, tatanggalin na daw, mga kababayan. So, antayin na lang po natin, no, ng palasyo at sa press ko. Ibabalita naman yan ipapatanggal, no, itong travel tax. So, mas maganda. Di ba? So,
Yun po yun, mga kababayan, yung patungkol dito sa kay Sara Duterte na mataas or malaki ang tsansa na ma-impeach daw talaga si Sara. Kasi sabi nga ni Bini Abante, completos ricados, no? Ang kanilang ebidensya laban kay Sara dito sa impeachment. Kaya, naku po, mga kababayan, kalukuhan, mga yung travel tax. Di ba? Ako, ilang beses ako nakabayad ng travel tax na yan. Kaya ngayon mga kababayan, 'di ba? Kasi ito speaking of travel tax, bakit nga pala tayo magbabayad pa ng travel tax kung ang eroplano sa ticket may travel tax din? 'Di ba? Doon sa ticket mo may tax din eh. So bakit magbabayad ka pa ng tax sa airport kung sa eroplano sa ticket mo may tax din? 'Di ba? So, yun po yun, mga kababayan.